Kumusta po kayo mga ginigiliw ko pong taga-subaybay? Narito pong muli tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas po sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Sadyang walang sino man ang makakapagsabi kung kailan tayo makakaranas ng mga hindi karaniwang pangyayari sa ating buhay. Halina at atin pong tunghayan ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito na ibinahagi po sa atin ng isa po nating masugid na taga-subaybay na isang grade 12 student na tatawagin nating si Mercy. At ito ay pinamagatan po nating ang aswang sa tibagan. Ayon kay Mercy, naganap daw ang nakakakilabot niyang karanasan noong grade 8 pa lamang siya at hanggang ngayon ay hindi daw niya makakalimutan ang pangyayaring iyon. Noong pagkakataon na iyon, siya ang tumatayong homeroom president ng kanilang klase at opisyal din siya sa liga ng mga estudyante ng kanilang paaralan at iba't ibang mga club. Aktibo din umano siya sa journalism at isa siyang writer ng kanilang school organ. Kaya madalas ay hindi siya umuwi sa tamang oras dahil na rin sa napakaraming aktibidad at gampanin niya sa kanilang paaralan. Sabi ni Mercy, noong mga panahon ding iyon ay may napapabalita na sa kanilang lugar na aswang. Ngunit tulad ng iba pang mga balita, ang iba ay naniniwala samantalang ang iba naman ay hindi. Dahil nga sa ang karamihan ng mga tao, ang laging paniniwala ay to see is to believe. Alam kong nasabi ko na ito minsan ngunit uulitin ko na ang mga taong nagsasabi ng ganyang paniniwala, kung iisipin, ay hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi talaga. Sapagkat kung ganyan ang iyong paniniwala, ay para mo na rin talagang sinabi na wala kang isip, pagkat ang isip kailanman ay hindi mo makikita. Kaya ang kasing kahulugan niyan ay dahil sa hindi mo nakita ang iyong isip, huwag ka ring maniwala na may isip ka. Kaya ayon pa kay Mercy, may kaunti siyang pag-aalala nang marinig ang kumakalat na balitang iyon ukol sa aswang. Kahit pa nga walang matibay na katibayan ukol dito. Sapagkat naroon ang isipan niyang paano kung totoo nga ito. At kahit hindi pa siya nakakita ng aswang sa buong buhay niya, ay alam niya kung gaano nakakatakot ang mga ito dahil na rin sa mga kwentong ibinahagi sa kanya ng kanyang lolo ukol sa mga karanasan nito sa mga aswang doon sa kanilang probinsya. Kaya para kay Mercy ay mas mabuti na rin ang gayon na may paniniwala sapagkat magiging maingat ka at alerto kaysa sa tuluyan mong ibasura ang posibilidad na maaring totoo nga ito. Minsan pagpasok ni Mercy ng paaralan ay naging mas maingay ang balita ukol sa aswang na gumagala di umano sa kanilang lugar. Sapagkat sa bawat umpukan ng mga mag-aaral na kanyang madaanan papasok sa kanilang silid-aralan ay iyon ang laman ng usap-usapan. Pagpasok niya ng kanilang room ay ganong eksena rin ang kanyang naabutan. Nag-uumpukan ang kanyang mga kamag-aral at iyon din ang pinag-uusapan. Ilang sandali pa ay sinalubong siya ng kanyang kaibigang si Maxine at tinanong siya nito kung alam na ba niya ang balita. Sinabi naman niya sa kaibigan na kung yung tungkol ba sa aswang ang tinutukoy nito. Nagad namang sumagot at sinabing oo. Sinabi naman ni Mercy na naririnig na niya kanina pa sa mga usap-usapan simula nang pumasok siya sa gate ng kanilang paaralan. Sabi ni Maxine, mas malala daw kasi yung ngayon. Nung una kasi ay may nakakita lamang dito. Nung nagdaang gabi ay may hinabol na daw ito. Mabuti na lamang
at nakasalubong ng mga rumorondang barangay tanod sakay ng kanilang tricycle. Ang lugar kasi nila Mercy batay na rin sa kanyang paglalarawan ay hiwa-hiwalay ang mga bahay at malayo ang distansya sa isa't isa na maraming mga bakanting lote. Sinabi ni Mercy sa kausap na totoo pala ang kumakalat na balita. May aswang palang talaga. Sumagot ang kaibigan niya at sinabing ewan daw niya, basta iyon ang bali-balita na kumakalat. Noong araw na iyon, ayon kay Mercy, ay okupado sila sa dami ng iba't ibang aktibidad sa kanilang paaralan. Halos nagkasabay-sabay ang kanilang mga gawain, kaya nakauwi na ang halos lahat ng mag-aaral sa kanilang paaralan, samantalang sila ay naroon pa at abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. Maya-maya ay dumating ang isa nilang kamag-aral na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ng araw na iyon, na kanila pang inawitan ito kanina habang nagkaklase sila. At niyayaya sila nito sa kanilang bahay dahil sa mayroong handaan, na nagpasigla naman sa kanilang lahat na naroon ng mga pagkakataon na iyon. Kaya binilisan na nila ang kanilang ginagawa. 7 silang lahat na pumunta sa bahay ng kanilang kamag-aral. Papunta roon ay nadaanan nila ang tibagan na matatanaw ito mula sa kalsada. Dati itong quarry, nakita mo ang pagkasira ng burol na halos nangalahati na ito, kaya tinawag itong tibagan. Ang bahay ng kanilang kamag-aral ay hindi tabing kalsada, na ayon kay Mercy, sa tansya niya ay may 100 metro ang lalakarin bago marating ang sa kanila mula sa kalsada. Alas 5 pasado na nang makarating sila sa bahay nito, at matapos handugan ng awiting pang may kaarawan ay nagkainan na sila. Sinabihan ni Mercy ang kaibigan niyang si Maxine na wag silang magtagal sapagkat ayaw niyang gabihin sila sa daan. At iyon din di umano ang paalam niya sa kanyang mga magulang na mag-text siya sa kanila. Sumang-ayon naman ang kaibigan ni Mercy. Matapos makakain ay nakipagkwentuhan lang silang sandali at nagpaalam na. Ngunit pinigilan sila ng birthday celebrant at ilang mga kaklasing naroon, at susubukan daw nilang uminom para naman maranasan nila kahit minsan. Ngunit sinabi ni Mercy na hanggang ganoong oras lamang ang paalam niya, at ganon din ang kaibigan niyang si Maxine. Kinantsawan pa sila ng mga kaklase na killjoy at walang mga pakisama. Sinabi naman ni Mercy na hindi naman sa ganon, kaya lang baka mapagalitan siya ng kanyang mga magulang. Dagdag pa nito ay delikadong gabihin sila sa daan. Nabiglang naghiyawan ang mga kaklase nang marinig iyon, at sinabing delikado ba daw dahil sa ang tinutukoy niya ay ang napapabalitang aswang na gumagala, na sinundan ng malalakas na hiyawan at tawanan. Na sinabi pa ng isa na masyado daw sila nagpapaniwala sa mga kwentong barbero at hindi na raw uso ang mga ganyan sa panahon ngayon sapagkat makabago na. Sinabi naman ng may kaarawan na wag nang mag-alala sapagkat ihahatid sila ng mga ito sa kani-kanilang mga bahay mismo, at sila na raw ang bahalang magpaliwanag sa kanilang mga magulang. Dahil doon ay wala nang nagawa pa sila Mercy at Maxine dahil talagang mapipilit ang mga ito. Kaya tinext na lamang muli nila Mercy at Maxine ang kanilang mga magulang at sinabing naroon pa sila at baka gabihin ng pag-uwi. Ngunit sinabi naman nila na ihahatid sila ng kanilang mga kaklase. Kaya pumayag na rin kapwa ang kanilang mga magulang at sinabihang basta mag-ingat lamang sila. Ilang sandali pa ay nakita na nilang inihahanda na ng kanilang mga kaklasing lalaki ang kanilang iinumin. Na mga panahon daw na iyon ang sikat na inumin sa kanilang lugar na kanilang naririnig ay ang tinatawag na shembot, na pinaghalong gin, kopi ko brown at Sunday's melon na isang brand ng powder juice na nasa sachet. Nakita nila Mercy na pinagsama-sama ang mga ito sa isang pitchel. Kapansin-pansin di umano sa muka ng kanilang mga kamag-aral ang excitement, dala na rin marahil ng kuryosidad. At naisip niyang kahit pa nga sila ay nasa first section at kabilang sa mga top students ng kanilang paaralan, ay naisip niyang dumarating din ang punto
na nais mong maranasan ang mga bagay na iyon. At sinabi na lamang niya sa sarili na bahagi talaga marahil iyon ng paglaki. Na magsimula ng isalin ang inuming iyon sa baso at nakikita niyang iniaabot sa kanyang mga kamag-aral, ay di niya alam kung makakaya niya itong inumin. Lalo pa nga kapag nakikita niya ang mga reaksyon sa mukha ng mga ito na nalulukot matapos lagukin ang alak. At sa bawat isang makakatapos na uminom ay naghihiyawan ang mga ito at masayang masaya. Nang siya na ang iinom, ay nagpalakpakan at nagsigawan ang kanyang mga kamag-aral. Si Maxine naman ay pinayuhan siya na basta lunukin na lamang agad sapagkat nauna itong uminom sa kanya. Kaya nang inumin niya ito ay ganun nga ang kanyang ginawa. Nilunok niya iyon agad. Ngunit hindi maiwasan talagang malasahan mo pa rin iyon na habang tumatagal naman daw sa kanyang dila, ayon sa kanya, ay di naman ganun kasama ang lasa nito. At nasabi pa niya sa sarili na masarap din naman pala. Mabilis na lumipas ang oras. Nang pasado 9:00 na, ay nagsabi na siya na kailangan na nilang umuwi at total naman ay paubos na rin ang kanilang inumin. Sa dami nila ay halos nakataga-4 na shot lamang sila. Kaya hindi naman masasabing sila ay lasing. At tulad ng napagkasunduan, ay ihahatid sila ng mga kaklase nilang lalaki. Kaya naganda na silang umuwi at nagpaalam na rin sa mga magulang na may kaarawan at nagpasalamat. Paglabas nila ng bahay ay bagya pa silang nagulat sapagkat tila gabing-gabi na. Ngunit nag-aambag naman ng liwanag ang buwan. Gayunpaman ay binuksan pa rin nila ang flashlight ng kanya-kanyang cellphone upang mas lumiwanag ang kanilang daraanan. At nagsimula na nga silang lumakad papunta sa kalsada at doon ay maghihintay sila ng tricycle na daraan. Nang malapit na nilang sapitin ang kalsada ay may naaninagan silang tao sa tapat ng tibagan na nakaupo sa gilid ng isang malaking puno ng sampalok. At tila abala ito na ang layo sa kanila ay may mga 10 dipa. Nang mas masipat pa nila ito ay bagya itong nakatalikod sa kanila. At napag-alaman nilang isa itong taong palaboy dahil na rin sa itsura nito. At may kinakalkal lamang na basura. Nagpatuloy sila sa paglakad. Nang nasa anggulong nakatagilid na ito sa kanila, ay doon nilang nalaman na mali ang kanilang unang naging pagkaunawa sa kanilang nakita. Hindi ito nagkakalkal ng basura, kundi may kinakain na kung anong karne. At sariwa iyon pagkat kita nilang nagkalat ang dugo sa bibig at pisngi nito. Maging ang isang kamay nito ay puno ng dugo. Kaya nabuhay na di umano sa kanilang isipan ang ukol sa kumakalat na balita ukol sa aswang. At tila nagsimula ng maghabulan ang mga daga sa kanilang mga dibdib, na naririnig na nila ang kanilang mga sarili na paimpit na napapabulalas. At ang isipang iyon ay naging isang realidad na nga nang bigla nitong ibaling ang paningin sa kanila nang mapansin sila nito, na nakita pa nila umanong lumiwanag ang makintab nitong mga mata. At hindi nakalampas sa kanila ang matutulis nitong ngipin ng ibuka daw iyon at animoy aso na kumahol sa kanila, ngunit iba nga lamang ang tunog na tuluyan ng nagpasindak sa kanilang lahat. Dahil daw doon, ang kaninang impit na mga tunog mula sa kanila ay napalitan na ng mga malalakas na sigaw at nagtakbuhang mabilis pabalik sa bahay ng kanilang kamag-aral. Na ayon pa kay Mercy, ay tila hindi sila magkakakilala na walang pakialam sa isa't isa habang tumatakbo. At talaga daw nakakakilabot ang tagpong iyon sapagkat ang mga lalaki nilang kamag-aral ay siya pa unang-unang nanakbo. At may narinig pa siya sa mga ito na umiiyak at umihikbi-hikbi pa. Halos sa bilis ng mga pangyayari ay ilang saglit lamang ay nakabalik na sila sa bahay na di nila alam kung paano. At wala daw matandaan si Mercy kung tatanungin siya sa kanilang dinaanan. Mabilis naman silang inasikaso ng mga taong naroroon pa, pagkat ang iba sa mga kasama nila Mercy ay nagtamo ng mga galos na ang iba rito ay di alam kung paano nila iyon nakuha sa sobrang takot na naramdaman.
Ngunit sabi ni Mercy ay nakita niyang iba sa mga ito na nadapa. At dahil sa paniniwala ngang sumusunod at hinahabol sila ng aswang, ay nagsisiksikan sila sa daan. Kaya ang iba sa mga ito ay napipilitan na at napapatakbo kahit sa mga halamang nasa tabi nito. Kaya ang iba ay doon nakuha ang kanilang mga galos. At ang isang bagay na nakapagpagaan ng kanilang loob ng kaibigan niyang si Maxine ay nang makita nila yung nagsasabing di na uso sa panahon ngayon ang mga gayon at animoy kung sinong matapang na nung pagkakataon daw na iyon ay walang tigil sa pag-iyak at humahagulgul pa. Na nang magkatitigan si Mercy at Maxine ay bagya silang nagkatawanan. Na ayon pa kay Mercy, ang lahat ng iyon ay nangyari dahil sa aswang sa tibagan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy nyo pa pong subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Muli po ay ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa patuloy niyo pong ginagawang pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa atin pong mga kwento. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Noong araw daw na iyon, ayon kay Mercy, ay okupado sila sa dami ng iba't ibang aktibidad sa kanilang paaralan. Halos nagkasabay-sabay ang kanilang mga gawain. Kaya nakauwi na ang halos lahat ng mag-aaral sa kanilang paaralan, samantalang sila ay naroon pa at abalang-abala pa sa karandaming pa. Mabilis na lumipas ang oras. Nang pasado alas 9 na, ay nagsabi na siya na kailangan na nilang umuwi at total naman ay paubos na rin ang kanilang inumin. Sa dami nila ay halos nakatag-aapat na shot lamang sila, kaya hindi naman masasabing sila ay lasing. At tulad ng napakagulupapa nang siya na ang iinom ay nagpalakpakan at nagsigawan ang kanyang makamag-aral. Si Maxine naman ay pinayungan siya na pinayungan. Saan na galing pinayungan? Iinom lang papayungan pa.